Welcome sa ating YouTube channel for math haters. Ngayon, nasa part 5 na tayo ng arithmetic sequence. Okay? Dahil nasa part 5 na tayo, ibig sabihin marami na tayong mga problem na mapapamilyar sa arithmetic sequence. At yun naman ang layunin ko ay para mapadali sa inyo yung pag-a-analyze sa problem ng arithmetic sequence. Kaya lagi lang kayong mag-subscribe sa akin, o kaya mag-subscribe yung hindi pa nakaka-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel na For Math Haters, at pindutin niyo na rin po yung bell para lagi kayong updated kung sakasakaling mag-upload na naman ako ng mga bago nating video para sa math. Okay? At mag-react na rin po kayo at i-share nyo na rin po sa inyong mga kaibigan at mga kaklase para matutunan nila yung mga bago nating video para sa math. Okay, ngayong araw, ang problem natin is find the seventh term of 4 over 5 and 9 over 8 and 14 over 11. Ibig sabihin, yung first term natin dyan is yung 4 over 5, and second term natin is 9 over 8, and ang third term natin is 14 over 11. So, ang hinanap natin dito is seventh term. Okay? Para mahanap natin yung seventh term natin dito, ang unahin nating isa-solve ay yung ating numerator at pagkatapos ay yung ating denominator. Ibig sabihin, yung numerator natin is yung 4 at yung denominator natin is yung 5. So, dahil nasa fraction tayo na pagkakaayos ng arithmetic sequence, so medyo magkakaroon tayo ng madadagdagan yung proseso ng ating formula. Okay. Okay lang kasi wala rin naman siyang pinagbago, kaso nga lang nadagdagan dahil itong problem natin ay naging fraction. Okay, madali lang yan sa atin. Ang unahin lang natin ngayon ay yung numerator. Yung muna unahin nating sagutan para maging madali sa atin ito na sagutin. Okay, ang first step is yung second term ng ating numerator na 9 ay babawasan natin siya ng first term natin na yung ating 4. Ibig sabihin, 9 minus 4 equals to 5. So, ang second step naman, para mabilis tayo, is yung seventh term natin, yung inanap natin na term, ay babawasan natin siya ng 1. So, 7 minus 1 equals to 6. So, yan po ang ating second step. At ang ating third step naman ay yung value ng ating first step na 5 at yung value ng ating second step na 6 ay imumultiply natin silang dalawa. Ibig sabihin, 6 times 5 equals to 30. So, doon na tayo sa fourth step or last step. Ibig sabihin, yung value ng ating third step na 30 ay i-add natin siya dun sa ating first term na 4. Okay? Ibig sabihin, 30 plus 4 equals to 34. So, yan na yung final answer natin para sa ating numerator. So, dumako naman tayo sa ating denominator, yung 5, 8, and 11. Ibig sabihin, yung first term natin sa ating denominator is yung 5, and second term natin sa denominator natin is yung 8, and third term natin sa denominator natin is 11. So, ang hinarap natin pa rin, ganun pa rin, is 7th term. So, ganun ulit. Ulitin lang natin yung step natin na ginawa natin sa kanina. Okay, ang first step natin is yung ating second term na 8 ay i-minus natin sa ating first term na 5. So, 5 minus
ay 8 minus 5 equals to 3. So, ang second step naman natin ay yung ating 7th term na inahanap ay ima-minus natin siya sa ating 1. So, 7 minus 1 equals to 6. Doon naman tayo sa ating third step. Ang ating third step is kung ano yung value ng ating first step na 3 at yung second step natin, yung value ng ating second step na 6 ay imumultiply lang natin ng dalawa. So 6 times 3 equals to 18. So yan ang third step natin. So ang pinakalas na ating step or last step natin is yung value ng ating third step na 18 and yung first term natin sa ating denominator na 5 ay ipag-add lang natin ang dalawa. So, 18 plus 5 equals to 23. So, ang final answer natin sa ating denominator is yung 23. So, yan yung denominator natin. So, yung first na sinagutan natin kanina na 34, yun yung ilalagay natin sa itaas. Yun yung ating magiging numerator. So, yung ating denominator ngayon or sa baba, maitatago is yung ating 23. Ibig sabihin, 34 divided by 23. So, yan na yung pinaka-final answer natin. That's it.